Naririto po tayo sa may bandang bukid na kung saan ito po yung pinagkakakitaan ng mga taga Nueva Ecija. Ano po ang pinagkakakitaan ng taga Nueva Ecija? Siyempre po, ito po ay yung taniman ng palay. So kung makikita niyo po, yung pong ating pong video, yan po ay niroroto. Ayan po. So kung matatanong niyo po, yung pong roto ay nandoon sa part na yon, kasi itong kalupaan na to ay kanyang irorotohin. Yan po yung proseso ng paggagawa ng bukid, o ibig sabihin yung magbubukid ka, ganito po yung proseso na ginagawa ng mga magsasaka. At ayan po, yung nakikita niyo po yung green na yan, yan po yung mga punla na pwedeng itanim ng ating pong mga kababayan. At silipin po nating maigi yung pong kanyang ginagawa na pagluluto. Ganyan po kalawak. So yung ganyan po kalawak yung kanyang rorotohin. Pero dito po sa part na to ay medyo, ayan, kung makikita niyo po yung part na yun na parang may daan, ay yan po yung naroto na niya. At sa gawin naman po na yon ay makikita niyo po yung pong mga puti na yon, yan po yung tinatawag na tagak. Ayan, dito po sa Nueva Ecija marami po yan. Kaya ito muna yung ating vlog sa pagkakataon pong ito. Tignan niyo po yung isang kumpol na yon ng mga tagak. So napakarami pong tagak dito. Pag panahon ng ganitong paghahanda ng bukid ay marami pong mga nagliliparang tagak. Kung makikita niyo po na maputi yung part na yon, at marami pa rin pong yun, marami pa rin pong mga nagliliparan na sari-sari ng tagak dito po sa bukid. So pagtapos po rotohin ng ating kaibigan na yan, so makikita niyo po yung niroroto niya. Ayan, yung halos yung pagbuuan po ng lupaing ito ay kanyang rorotohin para maihanda para dun sa pagtatanim ng palay. Ito po yung taniman ng palay. Makikita niyo po ay ganito po yung proseso na kanilang ginagawa sa pagkakataong ito para yung pong taniman ay maihanda. Okay, so yun pong mga green na yon, yan po yung mga punla na pagkukuhanan ng palay. So kung makikita niyo po yung roto, talaga naman ay kinakailangan siyempre malakas. O tingnan niyo. At yan, binabalik-balik niya para mas lumambot po yung lupa, para pag oras na ng taniman ay magamit yung lupa na to. Kaya sa susunod po na vlog ni BJ Bombay ay intayin niyo po yung pong inintay ko lang po yung ating mga kaibigan na mangunguha daw ng daga. Ayan, yung delicacy ng Nueva Ecija na kung saan yung pong dagang bukid ay pwede pong kainin. Ayan, so dito po sa amin ay kinakain yung daga na nahuhuli diyan sa mga lungga, diyan sa mga sa mga bukid. Ayan, yan po. So kung niyo po mapapansin ito sa pagkakataon pong ito lang po muna yung ating pong gagawin na video para dun sa preparation ng pagbubukid. Kung mapapansin niyo po yung isang tao doon ay siya po ay nagmamakina rin, hand tractor din. Ilapit ko po kayo. So ayan po yung pong isang tao na yun. Kaya lang maliit na hand tractor lang po yung ginagamit niya, hindi katulad nung yung kanina na atin pong natanaw, yun po ay ginagamitan ng roto. So ganito po yung prosesong ginagawa nila dito sa aasikaso ng kanilang bukid. So kung imagine niyo po, kung yan ay matatamnan lahat ng palay, so ganyan po karami yung kanilang pwedeng kitain. Bagamat aabutin to ng ilang buwan, mga 3 to 4 months yata kung di ako nagkakamali. Ayan po. So tanawin niyo po kung kaya po ito pong Nueva Ecija ay nabansagan na
ano na tawag dito? Rice capital of the Philippines. Kasi po ito pong nakikita nyo mula dito sa ating kinalalagyan hanggang doon sa may dulo na yon, sa may mga lapit po sa mga puno na yon. Ayan, yung pong tinuturo ko na. Saan na ba yung kamay ko? Ayan. So yung pong ano na yon, hanggang doon palayan po yan. Wala kayong makikitang ibang tanim dito sa Nueva Ecija, kundi mostly palay. Kaya ngayon po ang tawag po nila dito ay parang second crop na yata ito. Ito na yung pag yung tag-ulan, pag umano na po yung tag-ulan, yan na po yung part na medyo mahirap kasi yung iba talagang nagtutubig na. Kaya so yan po ang ating pong vlog for today, yung pagpe-prepare po ng bukid. At isang araw abangan niyo po kung paano naman yung pagtatanim ng isang araw tayo po ay pupunta dito pa rin sa bukid at hahanap tayo nung proseso ng pagtatanim naman, kung gaano katagal at anong proseso yung ginagawa nila. Ayan. So maraming salamat po once again sa inyo pong pagtutok sa ating live broadcast ni BJ Bombay. At tayo po ay magpapaalam na pansamantala. At tayo po ay, kung mapapansin niyo po talagang ito lang yung tawiran. Oh. So ayan po yung ating broom. So yan. Yan po yung sinakyan po natin. So kung mapapansin niyo po dito, ganito po yung yung mga taga-probinsya. Ayan, ganyan lang yung proseso na ginagawa po ng ating pong mga kababayan na nagtatanim. So once again, maraming salamat po at see you next time.